Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na nag-aalaga sa ating mga minamahal na senior. Alam niyo po ba na ang mga maling uri ng mani ay kinakain ng mahigit 95% ng ating mga senior? Ito po ay patagong pinahihina ang kanilang mga binti. Nagdudulot ng pamamaga sa mga kasukasuan at binabawasan ang kanilang lakas. Maaaring naniniwala kayo na gumagawa kayo ng matalinong pagpili sa inyong merienda, ngunit ang ilan sa mga inaakalang masusustansyang manini na ito ay nagpaparamdam sa inyo ng panghihina, kawalan ng balanse, at mabilis na pagkapagod. At ang pinakamasama pa ay nasa harapan lang ninyo ang mga ito. Ito marahil ang dahilan kung bakit tila mas bumibigat ang inyong mga binti, bumabagal ang inyong mga hakbang, o nararamdaman ninyong mas madali kayong mawalan ng balanse kaysa dati. Mula sa hindi gaanong nakakapinsala hanggang sa pinakadelikado at mabisa. Ibubunyag natin ngayon ang 4 na mani na hindi ninyo dapat kainin at ang 4 na kailangan ninyong simulang kainin kaagad upang maibalik ang inyong lakas. Ipagpatuloy po ninyo ang pagbabasa dahil ang huling mani na aming ibubunyag ay naiugnay sa biglaang panghihina ng mga binti at braso na maaring magresulta sa pagkahulog sa loob lamang ng ilang araw. Bago po tayo magsimula, ikinagagalak ko pong malaman kung taga saan po kayo nanonood ngayon. Paki-comment lang po sa ibaba. Nakakataba po ng puso na makita ang mga senior mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mula sa Cebu hanggang sa Baguio, na handang pangalagaan ang kanilang kalusugan. Kung walang iba pang sasabihin, simulan na natin ang 4 na mani na dapat ninyong kainin kapag lampas na sa edad na astantifinom na nakaayos mula sa nakakatulong hanggang sa talagang kailangan. Ito ang mga magpapanatiling malakas sa inyong mga binti at tutulong na maibalik ang inyong lakas at balanse. Ika-4 na mani na dapat kainin, pistachios. Kung kayo po ay lampas sa 5 na at may mga problema sa sirkulasyon na hindi nawawala, kung ang inyong mga kamay ay patuloy na nangingimay, naninigas, o namamanhid, o kung ang inyong mga binti ay nararamdamang mas mabigat, mas mabagal, o mas malamig ang pistachios, ay perpektong idagdag sa inyong dieta. Ang maliit na mani na ito ay may ginagawang napakahalaga na hindi kaya ng karamihan sa mga pagkain. Pinabibilis nito ang daloy ng inyong dugo. Sakop nito hindi lamang ang kalusugan ng puso, kundi pati na rin ang kalusugan ng paa, binti, braso at utak. Kapag bumagal ang daloy ng dugo, lahat ay nagdurusa. Kabilang dito ang mas mabilis na pagkapagod ng inyong mga binti, pagiging malilimutin at pagiging antukin, at simula pa lamang iyan. Binabago ng pistachios ang lahat ng iyan. Tumutulong sila sa pagpapalapad ng mga ugat ng dugo, blood arteries, na kumikipot habang tayo ay tumatanda. Itinataguyod nila ang mas tuloy-tuloy na daloy ng dugo. Pinapadali nila ang direktang paghahatid ng oxygen sa inyong utak, likod at mga kalamnan sa binti. Ang ibig sabihin nito ay mas kaunting pananakit, pagkalito, pamamaga, edema at kabigatan, at mas maraming lakas, alerto at sigla. Hindi lang iyan, pinapabuti rin ng pistachios ang kakayahan ng inyong katawan na pamahalaan ng asukal. Kaya kung nararamdaman ninyong pagod kayo pagkatapos ng bawat kainan, o kung biglang bumabagsak ang inyong enerhiya sa kalagitnaan ng umaga, senyales. Iyan na wala sa kontrol ang inyong blood sugar. Dahil sa mani na ito, nagiging mas matatag ito na nagre-resulta sa mas kaunting pagbagsak ng enerhiya, mas mahusay na konsentrasyon at mas matagal na lakas. Kayo ay malakas, balanse at alerto, hindi lang basta gising. Ngayon, makinig po kayong mabuti. Itigil ang pagkuha ng mga may lasa at maalat na pistachios na nasa makukulay na pakete. Sinisira nito ang lahat ng benepisyo. Ang gusto ninyo ay ang inyong pistachios na dry roasted o hilaw na walang dagdag na asukal, asin o mantika. Puro at walang halong pistachios lamang
Nariyan ang kapangyarihan. Diyan nagsisimula ang paggaling. Kumuha ng isang maliit na dakok sa simula sa pagitan ng mga kainan. Ilang araw lang ang lilipas bago ninyo mapansin ang pagkakaiba. Mas kaunting paninigas ng binti, mas magandang kulay ng balat, mas mainit na pakiramdam sa inyong mga kamay at paa, at higit sa lahat pagbawas sa pakiramdam na walang buhay at pabigat na pumipigil sa inyo sa loob ng maraming taon. Hindi kailangan ng napakaraming gamot para mapabuti ang inyong enerhiya o balanse. Minsan ang kailangan lang ay ang tamang panggatong sa tamang oras. Dito kayo magsisimula kung seryoso kayo sa pagnanais na maging mas malakas at mas mahusay gumalaw. Ang pistachios ang panggatong na yon. Ikatlong mani na dapat kainin almonds. Kung kayo po ay lampas sa 70 ka na at nakakaranas ng panghihina sa mga kamay panginginig kapag nakatayo o mas mabilis na pagkapagod, pagkatapos gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pagtayo o paglakad, ang inyong mga kalamnan ay gutom. Ang almonds ay isa sa mga pinakamabilis na paraan upang labanan ang kakulangang iyon. Ang mga mani na ito ay higit pa sa isang merienda. Sila ay tunay na nutrisyon para sa kalamnan. Dagdag pa ang almonds ay gumagana kung saan ito pinakamahalaga sa muling pagbuo, pagpapagaling at pagre-recharge. Kung nararamdaman ninyong lumiliit bumabagal o lumalambot ang inyong mga binti, ang inyong kapit o ang inyong core, ito ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Araw-araw sinusubukan ng inyong katawan na labanan ang pagkawala ng kalamnan muscle loss. Ang prosesong yon ay bumibilis pagkatapos ng edad 65. Mas mabilis mawala ang lakas kaysa sa makuha ito bago ninyo mamalayan na wala na ang inyong kalamnan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sumasakit ang inyong mga binti, kung bakit hindi na kayo makabuhat ng mabibigat, at kung bakit tila wala na kayo sa balanse. Ang labanan ay tahimik na nagaganap sa loob ng inyong mga tissue. Ang almonds ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga kailangang kagamitan. Nagbibigay ito sa inyong sistema ng kinakailangang protina, mineral at sustansya para sa pagbabagong buhay ng kalamnan. Sinusuportahan nila ang pagpapanatili ng lean tissue. Sinusuportahan nila ang inyong mga kasukasuan. Nagbibigay sila ng mga building blocks para sa inyong mga nerbiyos upang patuloy na gumana ng maayos. Kaya ang inyong mga hakbang ay nananatiling tiyak sa halip na alanganin. At hindi diyan nagtatapos. Sagana rin sa magnesium ang almonds at malamang na humihingi ng mas marami nito ang inyong katawan kung nakakaranas kayo ng pulikat sa kalamnan, pagkibot ng talukap ng mata o paninigas ng binti sa gabi. Tinutulungan ng magnesium na i-regulate ang ritmo ng puso, i-relax ang mga kalamnan at tulungan ng katawan na makabawi mula sa stress at pagkapagod. Ang mani na ito ay tumutulong na alisin ang tensyon sa katawan at isipan kung palagi kayong balisa. Gayunpaman, dapat kayong gumamit ng tunay na almonds, hindi yung minatamis pinirito sa mantika o masyadong maalat. Gusto ninyo ang hilaw o dry roasted na almonds na matibay, buo at malinis. Habang nanginunguyan ninyo ang mga ito, mapapansin ninyo ang unti-unting pagkalma at patuloy na pagbuti sa lakas paninikip at panginginig. At ito ay isang paraan na gumagana kung nararamdaman ninyong hindi na gumagana ng maayos ang inyong mga binti tulad ng dati. Huwag nang maghintay hanggang sa susunod na taon. Magdagdag ng isang dakok sa inyong almusal ngayon. Maglagay ng ilan sa inyong pananghalian. Magkaroon ng ilan sa kamay kung sakaling bumagsak ang inyong enerhiya. Hindi lang kayong ngumunguya, sa wakas ay natatanggap na ng inyong mga kalamnan ang kanilang hinihiling. Hindi na kailangan ng inyong katawan ng mga walang lamang calorie. Lakas ang kailangan nito at yun mismo ang ibinibigay ng almonds. Ikalawang mani na dapat kainin, peanuts mani. Ang mani ay madalas mali ang pagkakaunawa.
hindi naiintindihan at inaabuso. Ngunit hindi ito sinasabi sa inyo ng sinuman pagkatapos ng edad 65, ang tamang uri ng mani ay makakatulong sa inyo na maibalik ang inyong lakas nang hindi nagdudulot ng pinsala pamamaga o pagbagal. Linawin natin ang isang bagay, hindi po natin tinutukoy ang peanut butter na nasa garapon. Hindi rin natin tinutukoy ang mga snack packet na nababalutan ng asukal o pulot-pukyutan. Ang tinutukoy natin ay ang tunay malinis at dry roasted na mani. Buo, walang halo, walang lasa, o asin puro, at malakas na nutrisyon lamang. Bakit mahalaga ang mga ito? Dahil lumiliit ang inyong mga kalamnan, ang inyong mga binti ay nararamdamang mas maluwag. Tahimik na humihina ang inyong kapit. Mas mabilis kayong mapagod. Ito ay higit pa sa pagtanda, kahit na yun ang iniisip ninyo. Kulang ang inyong katawan sa mga building blocks na kailangan nito upang ayusin ang sarili at yun mismo ang ibinibigay ng mani. Nagagamit ng inyong katawan ng protina. Ang inyong utak ay naghahangad ng taba. Ang inyong mga kalamnan ay lubhang nangangailangan ng mga mineral na ito. Ang inyong paggaling ay medyo bumabagal pagkatapos ng edad 65. Ang dating magdamag lang ay inaabot na ngayon ng 1 linggo. Ang dating simple ay nakakapagod na ngayon. Higit pa ito sa pagtanda, pagkaubos ang dahilan. At mabilis na pinupuno ng mani ang tangke. Ang mani na ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang magsimulang lumaban kung kulang kayo sa enerhiya. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, pakiramdam ninyo ay wala kayo sa balanse o may mas hindi matatag na mga hakbang dahil ang mani ay higit pa sa isang mapagkukunan ng enerhiya. Sinusuportahan nila ang sistema na namamahala dito, ang inyong katatagan, ang inyong mga nerbiyos, ang inyong mga kalamnan. Tumutulong din sila sa pag-regulate ng blood sugar. Ang ibig sabihin niyan ay mas kaunting pagbagsak ng enerhiya mga episode ng pagkahilo at mga pagkakataong biglaang nanghihina. Mas nahihirapan ang inyong katawan na mapanatili ang isang pare-parehong antas ng enerhiya habang kayo ay tumatanda. Tinutulungan din ito ng mani na manatili sa tamang antas. Nagbibigay din sila sa inyo ng magnesium at ito ang kulang sa inyo kung nakaranas na kayo ng pulikaat na gumigising sa inyo, naramdaman ang pagkibot ng inyong mga binti sa gabi o naramdaman na parang pinilipit ang inyong mga binti. Tinutulungan ng mineral na yon na tumibok ng matatag at maayos ang inyong puso at i-relax ang mga naninigas na kalamnan. Ngunit kung mali ang bersyon na kinakain ninyo, walang gagana sa mga ito. Maalat may lasa na babalutan itapon ninyo yan. Hindi ang mani ang problema. Gusto ninyo ito na hilaw o dry roasted. Isang dakok lang yun lang. Walang hulaan, walang pagkakasala. Kung gusto ninyong mag-isip ng mas malinaw gumalaw, ng mas maluwag, at maging mas malakas magsimula dito. Isang malinis na mani, isang matalinong kagat sa tamang oras at ibigay sa inyong katawan ang pakiramdam na matagal na nitong hinahanap. Unang mani na dapat kainin, Brazil nuts. Ito ang mani na hindi pinag-uusapan ng sinuman, ngunit maaaring ito ang pinakamabisang maaari ninyong kainin kung kayo ay higit sa 65. Makakakuha kayo ng mas maraming enerhiya, lakas at paggaling mula sa isang Brazil nut kaysa sa karamihan ng iba pang pagkain sa inyong kusina. Ito ang dahilan. Ang Brazil nuts ay sagana mayaman sa mga mineral na malamang na kulang sa inyong katawan, hindi lang taba o protina. Pagkatapos ng edad 65, ang inyong immune system, mga kalamnan at mga nerbiyos ay agarang nangangailangan ng mga micronutrient. Ang pinakamalaki ay ang selenium. Ang selenium ay parang isang master key. Tinutulungan nito ang katawan na ayusin ang mga nasirang tissue. Pinipigilan nito ang pagkasira ng inyong mga kalamnan.
Sinusuportahan nito ang mga signal ng nerbiyos upang mapanatiling matatag ang inyong mga kamay, mas mabilis tumugon ang inyong mga binti, at hindi bumagsak ang inyong enerhiya sa kalagitnaan ng araw. Ito ang kulang sa inyo. Kung gumigising kayong pagod, may hindi maipaliwanag na pananakit o nahihirapang makabawi mula sa mga simpleng gawain. Ang Brazil nuts ay higit pa sa isang mapagkukunan ng enerhiya. Pinupunan nila ito. Hindi lang kayo pagod kung pakiramdam ninyo ay nauubos ang inyong lakas, nanginginig ang inyong mga binti. Pagkatapos ng mabilis na paglalakad o parang hirap na hirap, umakyat ng hagdan. Kulang kayo sa sapat na kapangyarihan. Ang Brazil nuts ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito upang labanan ang pagkapagod ng nerbiyos, pagkawala ng kalamnan at pagbaba ng balanse. Hindi sila pampasigla. Hindi kayo makakaranas ng biglaang pagtaas ng enerhiya. Nakakakuha kayo ng malalim at pangmatagalang tulong, ang uri na nagpapadali sa pagbangon, paglalakad, ng mas malayo at mas mabilis na paggaling. Ngunit huwag sosobra, hindi ninyo kinakain ang mga mani na ito ng sandakot. Sapat na ang 1 o 2 bawat araw. Iyon lang, hindi na kailangan ng mas marami. Sa katunayan, ang mas marami ay maaaring sobra na. Mabisa sila, matindi sila. At kung sapat ang inyong kinakain, gumagana sila na parang nakatarget na panggatong dahan-dahang inaayos kung ano ang unti-unting nasisira. At iyon ang naghihiwalay sa paggaling mula sa pagkasira. Wala itong kinalaman sa pagkain ng mas marami. Ito ay tungkol sa pagkain ng mas may layunin, mas malinis at mas matalino. Isang Brazil nut sa isang araw ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng mabagal na umaga at malakas na umaga, sa pagitan ng masakit na binti at matibay na binti, at sa pagitan ng pagkahuli at pagbangon muli. Oras na para seryosohin ang mga bagay kung nakakaranas kayo ng mga sintomas tulad ng hindi na tumutugon ang inyong katawan sa inyong pagkain o nauubos na ang inyong lakas. Idagdag ang mani na ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Isa lang, damhin ang pagbabago. Kapag ibinigay ninyo sa inyong katawan ang matagal na nitong hinihiling, hindi sa lalong madaling panahon, hindi sa loob ng 1 buwan, sa loob ng ilang araw, mararamdaman ninyo itong nagsisimula. Sapagkat ito ay higit pa sa pagkain. Ito ang panggatong na hinihiling ng inyong katawan. Ngayong alam na ninyo kung alin ang makakatulong sa inyo na maibalik ang lakas. Pag-usapan natin ang mga mani na patagong sumisira nito. Kinakain ng karamihan ng mga tao ang susunod na 4 na ito nang hindi namamalayan at seryoso nilang sinisira ang inyong kalusugan pagkatapos ng edad 60 pa mo. Ika-4 na delikadong mani, Cassius cassui. Ang kasoy ay tila hindi nakakapinsala masarap at kahit masustansya. Ngunit dapat ninyong itigil ang pagkain ng roasted at maalat na kasoy bilang merienda kung kayo ay lampas na sa edad na 65 ngayon. Dahil hindi nakikinabang ang inyong katawan sa mga ito, tahimik nila itong sinisira. Ang kasoy ay nagiging isang malaking panganib sa kalusugan kapag ito ay niluto sa mga dekalidad na mantika at binudburan ng asin. Ang mga naprosesong bersyon na ito ay nagpapahirap sa inyong puso, nagpapabaha sa inyong mga bato, kinis ng asin, at nagdudulot ng tahimik na pamamaga sa inyong mga ugat ng dugo. Iniisip ninyo na ang isang dakok na yon ay nagbibigay sa inyo ng sigla. Ngunit ito ay nagpapataas ng inyong presyon ng dugo, nagpapatigas sa inyong mga kasukasuan, at nagdudulot ng serye ng mga pangyayari na nagpaparamdam sa buong katawan ninyo na mas tamad na mamaga at hindi matatag. Ito ang bahaging hindi sinasabi ng sinuman. Ang mga roasted na kasoy na iyon ay naglalaman ng pinakamasamang uri ng mga mantika, mga murang seed oils na nagpapalala sa sakit at paninigas ng kasukasuan. Pinapalala ng pagkaing ito ang anumang pagkapagod na nararamdaman ninyo mula sa paglalakad o
o pag-akyat ng hagdan, pinapasikip ang inyong mga ugat at pinipinsala ang inyong memorya. Ang inyong katawan ay hindi na gaanong madaling magproseso ng mga mantika na ito tulad ng dati. Pinipigilan nila ang paggaling pinipinsala ang sirkulasyon at nag-iiwan sa inyong nagtataka kung bakit pagkatapos gawin ang halos wala mas pagod, mas naninigas at mas mabagal kayo. At higit pa ito sa presyon o sakit. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ilalim. Ang kasoy na niluto sa pang-industriyang mantika ay nagdudulot ng nakatagong pamamaga sa inyong mga bituka, kalamnan at nerbiyos. Iyan ang uri ng pinsala na hindi ninyo napapansin hanggang sa huli na ang lahat kapag nagsimulang mamaga, ang inyong mga bukong-bukong nagiging malabo, ang inyong isip sa hapon, at nawawalan kayo ng enerhiya sa kalagitnaan ng umaga nang walang malinaw na dahilan. Narito ang isang alternatibo, lumipat ka agad sa hilaw at walang asin na kasoy kung mahilig kayo sa kasoy. Huwag kailanman bumili ng mga makikinang at may lasa na snack box at limitahan ang inyong dami. Pagkatapos ng edad 65, ang kanilang asin mga chemical na pampalasa at mga sintetikong mantika ay nagsisimulang makapinsala sa inyong katawan. Bagamat ang kasoy ay hindi ang pinakamasamang mani sa listahang ito, unti-unti nila kayong pinahihina kung kinakain ninyo itong maalat at roasted. Huwag nang bigyan ng inyong katawan ng mas maraming hamon na kailangang lampasan. Tahimik na naiipon ang pinsala at sa oras na makita ninyo ito, tapos na ito. Ang susunod na mani ay parang martilyo na pumupukpok sa inyong tiyan. Kung ang kasoy ay nagdudulot ng mabagal na pinsala, ngunit kinakain ito ng karamihan sa mga senior bawat linggo nang hindi namamalayan ang panganib. Ikatlong delikadong mani pecans. Ang pecans ay may matamis na kakakalma at inosenteng tunog. Ngunit ang mga mani na ito, lalo na ang mga glazed, may lasa o minatamis na uri, ay tahimik na nagdadala sa inyong katawan sa maling direksyon kung kayo ay lampas 65. Ang talagang ginagawa nila ay ito mataas na sa taba ang pecans. Kung kaya ng inyong katawan na iproseso ito, hindi iyon masama. Ngunit ang panunaw ay bumabagal, ang metabolismo ay bumabagal at nagiging mas hindi kayo tolerant sa mabibigat at mabagal masunog na pagkain sa edad na 65. Magdagdag ng seed oils, asukal o artificial na pampalasa at hindi na kayo kumakain ng mani, nahuhulog kayo sa isang patibong. Walang lakas sa dakok na yon ng pecans. Nakakaranas kayo ng pamumulikat pamamaga at mabagal na sirkulasyon bilang resulta. Kapag sumasakit ang inyong mga binti, pagkatapos umupo, naninikip ang inyong tiyan, pagkatapos kumain o nawawalan kayo ng enerhiya sa kalagitnaan ng hapon at hindi alam kung bakit alam ninyong nangyayari ito. Ang hindi alam ng karamihan ay ito sa sobrang dami, kahit na ang hilaw na pecans ay maaaring magdulot ng mga problema. Pinapabigat nila kayo kung kumakain kayo ng masyadong marami at masyadong madalas, kahit hindi mas malakas. Mas busog ang pakiramdam ninyo. Hindi ninyo alam kung bakit, ngunit mas mabagal kayong gumalaw. Naiipon niyan, ang paninigas na yon, ang bigat na yon. Ang inyong panunaw ay magiging mas sensitibo. Kung ang inyong mga bukong-bukong ay namamaga at ang inyong mga tuhod ay naninigas, suriin ang inyong pagkonsumo ng pekan, lalo na kung ito ay nakapakete bilang merienda o minatamis. Mabilis na nagiging sira, rancid ang mga mantika. Sinisira ng asukal ang inyong blood sugar at lahat ng mga holiday mix na yon ay talagang mga candy. Madali itong ayusin, panatilihin itong maliit, hilaw at bihira kung mahilig kayo sa pekan. Gayunpaman, may mas mahusay na mga pagpipilian kung naghahanap kayo ng lakas, balanse at tunay na sigla. Dahil bawat kagat ay mahalaga sa edad na ito at hindi ito nakakatulong sa isang ito. Ikalawang pinakadelikadong mani, macadamia nuts. Ang macadamia nuts ay may marangyang pakiramdam. Mayroon silang makinis, creamy at masarap na lasa.
Ngunit hindi na kailangan ng inyong katawan ng mayaman at creamy pagkatapos ng edad 65. Kailangan ito ng mahusay at malinis na panggatong. Samantala, ang macadamia ay kabaligtaran. Ang mga siksik na taba na kasama sa mga mani na ito ay nagpapabagal sa panunaw, sinasakal ang inyong enerhiya mula sa loob palabas at nagpaparamdam sa inyong katawan na mabigat. Iniisip ninyo na ang pagkain ng mabuting taba ay magdudulot lamang ng pamumulik at pamamaga at hindi makontrol na pagtaas ng timbang. Nagkakasakit ang inyong tiyan, naaapektuhan ang inyong mga kasukasuan. Tila mas mabigat ang inyong mga binti kaysa sa dapat habang sinusubukan ninyong tumayo. Ito ang nangyayari kapag sinusubukan ng inyong katawan na iproseso ang mas maraming taba kaysa sa kaya nito na bawasan ang lakas, tumaas ang paninigas, mas mabagal ang paggaling at mabagal ang paggalaw. Ang nakakatakot na bagay ay kasunod, hindi ninyo agad nararamdaman na masama ang pakiramdam pagkatapos kumain ng macadamia nuts. Nakakapinsala sila dahil dito. Hindi lumilitaw ang pinsala hanggang sa magsimula itong makaapekto sa inyong likod, binti at balanse. Mas sumasakit ang inyong mga tuhod. Mas mabilis kayong mawalan ng enerhiya. Mas marami kayong nakukuha, ngunit mas kaunti ang nagagalaw. Ang patibong ay napakadaling kumain ng sobra ng macadamia. Daan-daang calorie sa ilang dakok pangunahin mula sa taba na hindi kailangan ng inyong katawan. At ang taba na yon ay hindi nawawala kapag bumagal ang inyong metabolismo. Dumidikit ito sa inyo. Nagdudulot ito ng presyon. Pinalalala nito ang pamamaga. Nagiging mas pagod, masakit at hindi matatag sa inyong mga paa. Bago ninyo malaman, dapat ninyong itigil agad ang pagkain ng macadamia nuts kung nahihirapan kayo sa intermediate na timbang mababang enerhiya o mabagal na binti. Hindi sila nakakatulong. Ginagawa nilang mas mahirap gumalaw, magsunog ng taba at makabawi. Ang bigat na sinusubukan ninyong buhatin ay tumataas sa bawat dakok. Lumipat sa mas malinis at mas payat na mga mani na nagtataguyod ng lakas, kadaliang kumilos at sirkulasyon. Dahil kahit maliit ang macadamia, mabilis na naiipon ang pinsalang ginagawa nila. Maghintay hanggang sa marinig ninyo ang pinakamasamang mani sa lahat. Kung sa tingin ninyo ay masama na sila. Araw-araw, tina-target nito ang inyong enerhiya, bato at presyo ng dugo. Unang delikadong mani walnuts. Isa sa mga pinakamapanlinlang na pagkain para sa mga lampas 60 ay ang walnuts. Sinasabing mabuti sila sa inyong utak. Sinasabing nakikinabang ang inyong puso. Ngunit walang nagsabi sa inyo ng kanilang tunay na kakayahan habang nagsisimulang tumanda ang inyong katawan at ang pinsala ay nangyayari na sa oras na makita ninyo ito. Ito ang katotohanan. Ang mataas na nilalaman ng langis ng walnuts ay maaaring hindi mabuti para sa isang tumatandang katawan. Ang inyong mga sistema ng detox ay humihina, ang inyong metabolismo ay bumabagal, at ang inyong tugon sa pamamaga ay nagiging mas sensitibo pagkatapos ng edad 65. Ang mabuting taba ng walnuts, naiipon ito ng sobra masyadong mabilis at nagsisimula itong lumikha ng mismong mga problemang inakala ninyong iniiwasan ninyo. Mas naninigas ang inyong mga kasukasuan, mas mabagal ang pagtunaw at namamaga ang inyong tiyan bago magtanghali. Nawala na ang inyong sigla, kasabay nito iniisip ninyong inaalagaan ninyong mabuti ang inyong katawan. Ang patibong ay dahil madaling masira ang walnuts at walang nagsasabi sa inyo niyan. Kahit na mukhang okay ang ilang mga langis, mabilis silang nagiging sira, rancid. Hindi lang nila nawawala ang kanilang benepisyo. Pagkatapos nilang masira, nilalason nila ang inyong katawan. Natitikman ang kagat ng kapaitan. Ito ay higit pa sa lasa. Iyon ay pagkabulok. Ang pamamaga ay nagsisimula ng banayad. Hindi agad lumilitaw ang matinding sakit. Sa halip nagsisimulang manikip ang inyong mga tuhod,
Medyo lumalaki ang inyong mga bukong-bukong, nagiging malabo ang inyong isipan sa buong araw. Mas pagod ang pakiramdam ninyo at hindi na kayo nakakakuha ng gaanong enerhiya mula sa pagtulog tulad ng dati. Sinisisi ninyo ito sa pagtanda, samantalang ang tunay na sanhi ay nasa resealable na bag na nakaupo sa inyong kusina na inakala ninyong nagpapanatili sa inyong malusog. Higit pa ito sa mga langis. Ito ay tungkol sa kung paano nakakaapekto ang mga lipid na yon sa inyong bituka, utak at dugo. Sagana sa omega-6 fatty acids ang walnuts at sumisiklab ang kawalan ng balanse sa loob ng inyong katawan kung hindi ninyo ito aktibong binabalanse sa tamang omega-3. Nagdudulot ito ng pamamaga sa inyong mga ugat. Mas malakas ang tibok ng inyong puso. Mas matagal makabawi ang inyong mga kalamnan. Nagsisimula kayong gumalaw ng mas kaunti. Ang inyong katawan ay naiirita, sobrang karga at tahimik na inaatake. Hindi dahil mahina kayo. Maaari itong maging isang salik kung nakakaranas kayo ng sakit sa kasukasuan, paninigas, sa umaga, pamumulikat, pagkatapos ng merienda, biglaang pagkahapo, pagkatapos kumain, o kahit bahagyang presyon sa inyong ulo o mga mata. Ipinapasa nila ang walnuts bilang pagkain para sa utak, ngunit madalas silang sanhi ng biglaang pamamaga, mahinang sirkulasyon at brain fog sa mga matatanda. Ang issue ay nasa lahat ng dako. Ang walnuts, mga salad na heart-healthy, mga trail mix at mga snack pack. Ipinapayo na kainin ninyo ang mga ito. Ngunit ang walnuts, ang huling bagay na kailangan ninyong idagdag sa mga problema ng inyong katawan kung kayo ay lampas 60 mo at nakikipaglaban na sa presyo ng dugo, mga abnormalidad sa panunaw o patuloy na paninigas. Ang pinakamasamang bahagi ay kasunod dahan-dahan, ngunit tiyak na naiipon ang pinsala hanggang sa bumaba ang inyong lakas, lumala ang inyong balanse, at tila mas mabilis tumanda ang inyong katawan kaysa sa dapat. Sa lahat ng panahong iyon, patuloy kayong kumakain ng isang dakok ng walnuts bawat araw sa pag-aakalang ginagawa ang tama. Tapos na ngayon, isuko ang walnuts kung gusto ninyong gumalaw ng mas mahusay mag-isip, ng mas malinaw, magkaroon ng mas malakas na mga binti at mas kaunting sakit. Huwag gamitin ang buong bag. Iwasang bumili ng mas maraming lalagyan. Alisin lang sila. Palitan sila ng mga manini na nagtataguyod ng sirkulasyon, nagbabawas ng pamamaga at nagpapataas ng lakas. Dahil mayroon talagang mga ganoon. Ngayon ay nakita na ninyo ang magkabilang panig ang 4 na mani na maaaring mapanatiling gumagalaw ang inyong mga binti, mapabuti ang inyong balanse, at mapataas ang inyong lakas, pati na rin ang 4 na tahimik na umuubos sa inyo. Hindi na ito tungkol sa panghuhula. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol. Dahil ang pagkain ng hindi tama pagkatapos ng edad 60 ay hindi lang nagpapabagal sa inyo. Inaalis nito ang isang bagay sa inyo, ang inyong sigla, ang inyong kasarinlan, ang inyong kakayahang bumangon, gumalaw at mamuhay sa buhay na nais ninyo. Ngunit mas alam na ninyo ngayon. Alam na ninyo ngayon kung ano ang dapat kainin at kung ano ang dapat iwasan. Sa wakas ay natatanggap na ng inyong katawan ang tulong na matagal na nitong hinihiling. Mahalagang aral at paanyaya. Ang mahalagang aral po dito ay nasa inyong mga kamay, ang kapangyarihan na pangalagaan ang inyong kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagkain ng mas marami, kundi sa pagkain ng mas tama, mas malinis, at mas matalino. Bawat pagkaing isusubo ninyo ay maaaring maging gamot o lason, lalo na sa ating edad. Piliin po natin ang magpapalakas at magpapagaling sa atin. Bago po kayo umalis, maaari po bang ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba kung anong mani ang madalas ninyong kinakain? Nagparamdam ba ito sa inyo na mas mabuti o mas masama? Binabasa po namin ang bawat isa. Kung
nagbukas po ng inyong isipan ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe po kayo. Linggo-linggo, mayroon kaming mas mahahalagang video tungkol sa kalusugan ng mga senior na may mga tunay na babala, tunay na lunas at tunay na mga estratehiya para maging malaya malakas at matalino mula ngayon. At huwag po nating kalimutang i-share ito sa ating mga kaibigan kapamilya at sa lahat ng senior na ating kakilala. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ako po si Dr. Lourdes Navarro nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan.